So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, ngayon po mukhang nagkakasagutan ngayon itong si Vince Dizon at saka si Pulong, no? Wala namang ibang Pulong kundi si Pulong Duterte. Pero by the way, no, alam naman po natin no, na nung nakaraang araw, binaha po talaga yung Davao. As in, binaha talaga yung Davao. Isa sa mga pinakamalalang nangyari po sa history ng Davao pagdating po sa baha, yung nangyari nga po nung nakaraang araw. So ngayon, syempre, ang ginawa po ng DPWH ngayon sa pamumuno nga po ni Vince Dizon, nag-inspeksyon. At marami po siyang nakita doon na mali. At ngayon, ang hinahanap ngayon natin dito yung 51 billion ni Pulong. Ngayon, meron silang sinasabi na about JICA na hindi raw napondohan ni PBBM from 2023. In the first place, mga kababayan, no? Sino bang congressman ng Davao City? Puro Duterte yan ah. Di ba? Ngayon, kung hindi kayo napondohan, problema nyo yun. Bakit presidente yung... Explain natin mamaya yan. Sige. Para maliwanagan tayo, no? Na bullshit yung sinasabi nila na meron daw silang proposal 2023 pa lang pero hindi daw pinondohan. Oh, tingnan nyo to. Parang malakas ata yung background ko, no? Malakas ba? Nalalakasan ako. Okay. So, tingnan nyo to. Sabi dito, no? To, nasisihan na. Nakasisihan na tayo. Pulong blames DPWH after Dizon calls recent Davao floods nakakagalit. Sabi kasi po ni Vince Dizon, nakakagalit daw po talaga nangyari sa Davao City. Ngayon sabi naman ni Pulong, sabi ni Pulong yung nasagot, kasalanan nyo. Ganon. O sabi niya dito, as Secretary Vince Dizon questioned why the local offices of the Department of Public Works and Highways has not dredged the rivers that caused major floods here Friday last week. Oh, sabi nga po ni Pulong ito. No? O nga pala, ang talaga ni Pulong, bobo talaga nito. By the way, mga kababayan, kaya nga meron DPWH dyan sa mga distrito po natin sa buong Pilipinas, no? Kapag meron pong mali sa or pagkukulang, nakikipag-usap dapat yung congressman. Pati, alam niyo hindi pwede sisihin dapat dito DPWH lang eh. Dapat din dito congressman din, tsaka mayor. Di ba? Okay. Kutina nyo to. Nakakagalit talaga eh. Kasi, nangyari na pala to 2019. Last time na umangat yung tubig, 2019. No? Although mas grabe yung Biyernes. Pero since 2019, wala nangyari dito. Tama. Hindi in-address. Kaya bago ako nagalit, alam niyo yung dredging, mga kababayan, yung dredging, mga ka-Streetwise, no? Ito po yung hinuhukay yung ilalim ng dagat, ilog, or drainage. Parang kayong dredging hinuhukay ng malalim. Para kapag bumaha, no? Para pag bumaha, doon pupunta yung baha. Ganon. Parang pinapailalim yung ilog. Yun, ganun po yung dredging. So 2019 pa pala ito nangyari. Bakit hindi na dredge? Di ba? Ito na nga yung pinaka-basic eh. Dredging na nga lang, di pa nagawa eh. Ngayon, sabi ni Pulong, kasalanan ng DPWH yan. Oo nga, DPWH, Davao City. So kasama ka doon. So DPWH, Davao City. No? Kapag meron nakita yung mayor na, ay teka lang, bakit parang binabaha dito 2019, wala pang ginagawa. So, pwede mo obligahin yung DPWH Davao City na hukayin yun. Si Vince Dizon, kakapasok lang naman yan bilang DPWH. Kaya ngayon niya lang din nakita yan. To be fair. dito sabihin natin, kahit na bago siya, na talagang nagalit ako kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Wow! Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na
Billion. Oo, 51 billion. 51 billion yung pumasok dyan. Ba't puta, dredging na lang, hindi pa nagawa. Tanga na kapulong, puro ka kasi puro ka iyot. Tanga na kayo. Alam nyo, ang pangit ng ugali ni Pulong talaga na yan. Alam nyo, sa lahat ng magkakapatid na Duterte, siya yung pinaka-ayoko. Si Pulong. Tingnan nyo, sa sobrang kagago ni Pulong, mga kababayan, no? Ito alam nyo na yan eh. No, nagkaroon ng bisita sa Davao City. Alam nyo regalo niya? Babae. Nagkaroon ng bisita sa Davao City. Malamang VIP ata yun. Gusto nyo babae? Gusto nyo babae? Babae? Oh, niregalo babae. Puta, congressman yan ha. Bastos. Ba't ganyan yung mga yung mga anak ni Digong, no? Mga mga uncivilized eh. Ano to, no? Alam niyo mga nakakagalit si Pulong. Bobo. Gastos nito at hindi ito mahirap gawin. In fact, papaumpisahan ko na today. No, sinabihan ko na itong DE tsaka yung regional office natin na kung ano yung level ng taas ng mga gabyon doon, ituloy-tuloy na para tumaas na to. Kasi yung mga matataas doon, ang sabi sa akin ng mga tao, hindi pumasok pa rin na tubig, pero hindi kasing grabe nung pumasok dito. So, ibig sabihin, kung yun nagawa sana, na 7 years na yung dumaan, since 2019, hindi grabe masyado yung perwisyo ng mga kababayan natin dito. Diyos ko, makita niyo ba yung nangyari sa mga bahay dito? May nakausap ako kanina, lola pa na halos umakyat na siya, pumasok na siya sa kisame niya kasi grabe. O, di ba? 51 billion pa more. Oh, 51 billion pa. Oh. So, mga kababayan, no, confirm naman po na may 51 billion talaga eh. Confirm yan. No, ito yung yung hindi matanggap ng mga bobong mga DDS eh. Confirm yan, no? Executive confirm Representative Duterte District's 51 billion infrastructure funds in Dad's term. Ang gulo ko magbasa na naman. So yan ha, diba? Totoong may 51 billion. Okay. So ngayon, si Pulong sumagot. Kapit tayo. Sumagot yung pinakatangang Duterte. Haba ng sagot niya, oh. Haba ng sagot niya, oh. Oh, so sabi niya dito, basahin natin ha. Statement of Representative Iyotman. Tama ka, Vince Dizon, nakakagalit talaga. Nakakagalit na ang mga taga-Talomo, yung lugar yan ha, had to endure another devastating flood 7 years after. Nakagalit na despite the existence of JICA flood control master plan submitted to the national government as early as 2023, it remained unacted upon. Okay. So ngayon ang palusot ni Pulong Duterte mga ka-streetwise, no, na meron kaming JICA. Alam mo yung JICA, di ba? Ano to, yung Japan. No? Yung nito, Japan. Yung tawag nito, nagplano ng flood control ng Davao City, yung Japan. JICA eh. So sabi ni Pulong, 2023 pa yan, binigay namin. Pero bakit hindi pa rin to ina-action ng presidente? O, presidente yung sinisi niya dyan eh. By the way, mga kababayan, no? Okay. Huwag natin kakalimutan na may 51 billion pa rin po si Pulong na hinahanap natin hanggang ngayon. Pero ito, 2023, ito, panahon to ng PBBM. Okay, sige. Sakutin natin yan ha. So sabi niya pa dito. So ang sabi ni Pulong, meron kaming JICA 2023 pa. Pero ang nakakagalit, no, na ikaw mismo ang umamin na ngayon mo lang nalaman ang tungkol dito at funding will only be proposed under the 2027 GAA. Okay. O sige. Sino may kasalanan dito, mga kababayan? Sige nga. Sino may kasalanan dito? Yung presidente ng Pilipinas? No? O si Pulong na congressman? Sige nga. Tingnan nyo mga kababayan ha. Ang problema kasi yung sa'yo Pulong, putang ina mo,
No, visit ka talaga, no. Pasensya na, no, kasi ako sinasabi ko ayoko na magmura eh. Pero nakaka-PI po talaga tong ginawa ni Pulong eh. Sobrang bobo ni Pulong, mga kababayan. Congressman ka. 2023 pa pala meron kayo proposal ng JICA. Anong ginawa mo? Nag-propose ka ba ng budget? Hindi ka nga pumapasok eh. Mula nung naging presidente si PBBM, si Presidente Bongbong Marcos, hindi ka pumapasok. Oh, malamang pumapasok ka lang pag-iiyot, di ba? Pero hindi ka pumapasok. Kapag merong botohan, oh, madalas di ka pumapasok. Kapag merong meeting ng committee, hindi ka pumapasok. O kapag merong budget proposal, hindi ka pumapasok. Paano makakaroon ng budget yung Davao City, no, from 2023 kung hindi ka pumapasok? Ngayon sasabihin mo, wala eh, hindi binibigyan ng budget sa GAA. Ang ginagawa ng presidente, mga kababayan, pumipirma lang. Pag-aaralan yung mga budget proposal. So paano pag-aaralan yung budget proposal kung wala kang pinopropose? Kaya sabi ko, alam nyo, yung ganyang klase mga sagot, hindi lulusot sa akin yan. Mas nakakagalit yung sagot mo. Oo, tama, nagalit si Vince Dizon. Nagalit ka din. Pero mas nakakagalit yung sagot mo. Lumalabas dito na irresponsableng congressman ka. 3 kayo ni Ungab. Tsaka yung anak mong walang leeg. Buisit mo. Taka lang, hinga muna ako. Buisit na. Buisit. Dala akong tubig. Hindi nga, di ba? Nagnireklamo siya na bakit yung GAA sa 2027 pa. Ikaw bilang congressman, gagawa ka ng proposal. Trabaho niyong gumawa ng proposal. Tanga talaga. So, babasahin pa ba natin? Yung buo? Simula pa lang, tanga na eh. Di ba babasahin pa ba natin itong buo? Dito pa lang, mga kababayan. Wala na. Tapos na yung usapan natin dito. Oh. So, ang tanong, ito na, nagbisaya na naman. Asa man diay ang plano sa tulo katuig? Natulog o gipatulog? Ikaw. Ang tanong, ikaw. Anong ginawa mo? Nagbigay ka ba ng proposal? Nung ginagawa yung budget? Yung 51 billion. Nasaan na yung 51 billion? Di ba? Tama, di ba? Kyoto Igarashi, di ba? From 2023, nagbigay ng proposal. Okay. Ano yun? Ilusot na natin yung isang taon doon. Kasi 2023 eh. Baka hindi nahabol sa paggawa ng budget. Oh, so 2023, 2024, 2025, 3 taon nga pala. 2026. 3 taon. 3 taon mong tinengga yan. Anong gusto mo, Pulong? Presidente pa pupunta dyan. Tapos, ito, gawin nyo ng proposal to, ganon. Hindi naman ganon yung sistema natin, ah. Napupunta yung presidente, at teka lang, ha, buuin natin yung GAA, ha. O, punta ako sa Davao City, yan. Oy, Pulong, gawa mo ng proposal to. Ganon ba? Parang supervisory presidente, ganon. Bobo mo talaga, no? Bobo! By the way, mga babayan, ayoko na siyang basahin eh. Kasi simula pa lang bullshit na eh. Diba? Kapag bullshit na yung simula, bullshit na hanggang lahat yan. Maubos lang oras natin dyan kung sasagutin pa natin yan. Diba? Okay. So ngayon, mga kababayan, no, ito ha. Alam nyo, kaya ako po, kung si Pulong Duterte, no, merong ebidensya na siya po ay merong 51 billion. Ito may singit ko lang ha, si Ninong Martin ko, no. Ninong Martin ko yan eh. Si Ninong Martin, mga kababayan, wala pong ebidensya na tulad ng ganyan. 'Di ba? So ako ngayon nagtataka eh. Bakit si Pulong Duterte nakalusot sa 51 billion? Tapos sinisisi pa si presidente kung bakit hindi daw pinondohan yung JICA ng Davao City. Samantala si Pulong po, on record, officially,
tumanggap siya ng 51 billion na hindi natin alam kung saan napunta. Eh si Martin Romualdez. No, si Martin, ganito si Martin ngayon, no? Ombudsman orders Romualdez corresponded to answer raps. Oh. Pinapasagot na po si Martin Romualdez. Well, okay lang yan. Kasi ito, sistema to eh. At ako naniniwala naman po ako na masasagot ni Martin lahat yan. Di ba? Pero ang sinasabi natin dito, parang napaka-unfair naman. No, na itong si Pulong, no, merong 51 billion, binaha na po yung Davao City, pero walang kaso. Bakit ganoon? Oy, ombudsman, bakit ganoon? Bakit si Pulong wala pang kaso? Ewan ko lang ha, pero ako wala pa ako nababalitaan na yung Leyte, binaha. Binaha ng sobra. Meron ba kayo nabalitaan nun na yung Leyte, First District, di ba? Si Martin. Di ba? Binaha. Parang wala akong nabalitaan ha. Kung titingnan naman natin yung ebidensya po laban kay Martin, ampaw. Di ba? Si Gotesa, 18 Marines na sinungaling. No, tsaka yung Paras, no? Tingnan natin. Pero kaya ni Martin yan, by the way. Kaya niya yan. Pero sa akin, ang sinasabi ko lang dito, unfair. Parang unfair ata. No? Kasi kay Pulong, nakita natin kung gaano ka devastated yung Davao City. Puta, tandaan nyo ha, yung bagyo, hindi pa tumama sa Davao City mismo. Yung buntot pa lang yun, pero ganun kabahay nangyari. Ang sa akin lang, sana ombudsman, kung ano yung ginawa ninyong sistema kay Martin Romualdez, sana ganun din yung gawin nyo kay Pulong. Di ba? Fair naman yun, yung request natin. Hindi ba fair yun? Fair naman yun. Oh. Kaya, by the way, so yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, no, masabi nyo nga po dito, no? So, dito kay Pulong, no? Actually, dapat babasahin ko pa ng buo yun eh, yung sagot niya. Yun nga na parang wala namang kwenta. Sana all may immunity, no? Okay. So yun mga kababayan, no? So iwanan muna natin yung topic na yan. So last topic po tayo, no? So